Ang pamilya ay hindi lamang tungkol sa ugnayan sa dugo o legal na dokumento. Itinatag ni Jesus ang pamilya ng Diyos na nakaugat sa pagtupad sa kalooban ng Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus, ngunit hindi sila makalapit sa kanya dahil sa dami ng tao. Kaya't may nagsabi sa kanya, "Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid. Nais nilang makita kayo." Ngunit sinabi ni Jesus, "Ang mga nakikinig at tumutupad ng salita ng Diyos, ang aking ina at mga kapatid." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay family. Bago po tayo magpalalim sa ating pong reflection sa araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan mag-like, follow at subscribe sa ating pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganoon din po, pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. At kung kayo po ay nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan po ng Radyo Maria, mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. At muli, maraming salamat po sa lahat ng mga subscribers at supporters ng Word of the Day. Mga kapatid, tayo mga Pilipino lalo na, we are family-oriented at napakahalaga sa atin ang family values. Ang pamilya, ang pinaguhugatan natin ng lakas, pero ang pamilya rin ang ating kahinaan. Ang pamilya rin minsan ang sumusugat sa atin. Pero ito napapakita ng pagpapahalaga natin sa pamilya. At mga kapatid, tayo nga mga Pilipino, meron din tayong tinatawag na extended families. Tayo, yung kaibigan ng ating anak, yung best friend ng ating anak, ay itinuturing nating kapamilya. Kami mga pare, ang daming tumuturing sa amin na kapamilya. No? Kaya we have extended families. Malawak ang ating pangunawa tungkol sa pamilya. And when we speak of family, we go beyond blood relationship. Hindi lang ito tungkol sa ugnayan sa dugo. Minsan nga, mas malapit pa tayo at may mga tao na ang turing sa atin ay kapamilya kahit hindi kadugo, na nagpapakita sa atin ng tunay na pagmamahal at pagmamalasakit kahit na hindi mo naman siya talaga kadugo. Kahit walang mga legal documents, no, nagpapakita ito, birth certificate na kaugnayan na ito'y ganito, kaugnay ko bilang kapamilya, kapatid, o anak, o pinsan. No? Family goes beyond blood relationships. And it goes beyond legal documents. Kahit nga dito sa ating gospel ngayong araw na ito, nang si Jesus ay hinahanap ng kanyang ina at ng kanyang mga pinsan at wala siyang pagkakataon, sinabi sa kanya, hinahanap ka ng iyong ina at mga kapatid, mga pinsan. Ano sabi ng Panginoon? Sino ang aking ina? Sino ang aking mga kapatid? Sa pamamagitan nito ay bumubuo si Jesus at ipinapaunawa sa atin na mayroon tayong mas malaking pamilya na kinabibilangan. And that is a family of God. The family of God, no? Ang pamilya ng Diyos. At paano tayo magiging kabahagi o miyembro ng pamilya ng Diyos? Sa pamamagitan ng pagtupad sa kalooban ng Diyos. Doing the will of God. Obedience. Ito yung karakteristik ng bumubuo ng miyembro ng pamilya ng Diyos. Kaya nga, kung titingnan natin, ito'y mas matatag kaysa sa pamilya na nakaugnay sa dugo at legal na mga dokumento. Hindi naman lingid sa ating kaalaman na kahit na kadugo mo na, abay nakakaaway pa. Lalong-lalo na
pagsapit ng eleksyon, no? Maraming sinasabing magkakapamilya, magkakadugo ito na nag-aaway-away, nagsisiraan, at ang nakakalungkot, yung iba, nauuwi pa sa patayan. Magkapamilya yon. Minsan, kapamilya, pag pinag-usapan ang hatian sa lupa, kahit magkakapatid, abay nag-aaway-away, at yung iba rin, humahantong sa pagkitil ng buhay. Ito yung sad reality na hindi ganoon kalalim ang ating pangunawa sa pagiging pamilya. Ito'y kadugo na, ha? At ito'y legal na talagang kapamilya. Ito yung sinasabi ni Jesus na mas malalim na pagiging pamilya natin. And that is a family of God. Na tayo ay maging bahagi, maging miyembro ng pamilya ng Diyos. At ang batayan ng pagiging pamilya ng Diyos ay ang pagtupad sa kalooban ng Diyos. At ano ba yung kalooban ng Diyos? Pag-ibig. Kaya ibinigay sa atin ni Jesus ang dalawang pinakamahalagang utos, ang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Na lahat ng ating desisyon, ng ating gagawin, yung ating pagkatao, yung ating pangunawa tungkol sa kadakilaan, lahat ay mauuwi sa pagmamahal. Pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Ito ang kalooban ng Diyos. Ito ang magbubuklod sa atin at mag-uugnay sa bawat isa sa atin bilang isang pamilya. Ano man yung relihiyon, ano man ang lahi, ano man ang kulay, ano man ang gender, tayo'y pwedeng maging kabahagi ng pamilya ng Diyos. As long as tayo ay tumutupad sa kalooban ng Diyos, ang magmahal araw-araw. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, turuan mo kaming tumupad sa iyong kalooban. Ang magmahal kami araw-araw. At nawa kami tunay nga na mapabilang sa iyong pamilya, sa iyong kaharian. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. In the morning light, feeling a bit unsure, but God's word of the day, it's the perfect cure. In simple blessings, our hope will never end. Hold on to His words like a helping